Good morning to everyone. Good morning Philippines. Good morning sa ating mga OFW from different countries, especially in the Middle East. So, it's March 12, 2026 at meron lang po tayong ipapakitang video coming from PH update, no? At ito si PH update ay talagang nagbo-boom, no? Dahil lagi siyang updated, no? Updated siya sa nangyayari sa araw-araw, nangyayari diyan sa Senado o sa buong mundo. So itong ipapakita kong video ay galing po kay PH Update. Sana PH Update, no, tayo po maisog, tayo mga DDS political vlogger ay sana hindi mo ako ma-copyright, no? At magkakampi naman tayo. So aking lang ipakita sa madlang people sa ginawa mong video, sa iyong ginawang reaction kung ano ang nangyayari sa Senado last 2 days dahil sa pagdidelay, no, sa pagdidelay ng pag-imbestiga o pag-iimbita ng mga 18 Marines sa Senado. At iyan po ay magkakampi si Ping Lacson at saka si Tuta Soto, si Tito Soto. So talagang pinupursige, no, ni Senator Dante Marcoleta at ni Senator Cayetano na madaliin at imbestigahan kung saan man nangyayari ang mga flood controls at sana mapapadali ang pag-imbita ng 18 Marines nga naglahad na nakasama nga si Ping Lacson at saka si Tito Soto sa pamimigay sa nakatanggap ng maleta. So sana po, no, sana po ito'y mabigyan niyo ako ng konting likes and shares at sana paki-subscribe po ng aking bagong YouTube na Dan the Defender. So ito na po, panoorin niyo po itong video nga galing reaction video nga galing din kay PH Update, no? At yun, subscribe niyo rin si PH Update dahil isa yan sa political vlogger of the Philippines na isa sa pinakamagaling mag-update ng mga ano nangyayari sa Pilipinas o sa buong mundo. Please watch the full video. Ito na po. Tinuturo niya si Martin Romualdez Marcos Jr. Nag-deliver sa Force Park. Oh, Jojo Cadiz. Kaibigan na ni Ping Lacson yan eh. Si Marcos Jr. Bilib na bilib pa nga siya dyan eh. Di ba? Iyan naman kaibigan niya. Sila ang tinuturong mastermind. O ito, masakit na ulo nito si Mig Zubiri. Mix. Pagsabihin mo naman yung kaibigan mo dyan na mag-imbestiga na. Tayo dito hindi para sa kung ano pa man yung content para mayroong views, malakas ang views dahil mayroong hindi yun eh. Ang atin dito, once and for all, matuldukan na natin itong ika nga balakid na pumipigil sa ating bansa para dumiretso eh. Yung tipong hanggat hindi na-resolve to, di tayo makakapag-move on eh. Ano to eh, parang magjowa na hindi nakakapag-move on habang hindi nagkakaroon ng maayos na closure. Di ba? Walang move on dito. Si Ma'am Sinap, alam niya yan. Nagka-closure niya, kaya nag-move on na siya. Ito, punta ko tayo sa Senado. Game. The interpellations was, I believe, kayo akala nyo we paused for a while, took a break, and now ayos. recognize Senator Marcoleta for closing statements if the good gentleman from Cavite will allow. Well, if the senator on the floor, who has the floor, will allow, because when the chair suspended the session, Senator Lacson had the floor. And he was allowing questions from Senator Marcoleta. That is the parliamentary status. So what is your pleasure, Majority Leader? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite.
I will allow, Mr. President. But if he hits me, I'll hit back. Alright. Sige. So, Sige, bakbakan na. Anak ng toka. Kung ano lang naman, di ba? Mga punto de vista, talong-talo ka eh. Nakita ng mga kababayan natin, especially yung mga OFW, pinagtatawa ng kaping. Hindi sila natutuwa sa mga pinagagawa mo. Hit na. Thank you. Sentate, bakbakan na. very clear. We allow- Senator, yes, Senator Marcoleta is recognized. Bakbakan na. Salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Yan. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. It's no longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yun. Yan. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Correct. Palakpakan natin si Senator Rodante Marcoleta. Alam ng sambayan ng Pilipino ang totoong nangyayari dito sa issue na to. Kaya Ping Lacson, wag mo kaming pinagloloko. Simple lang, mag-imbestiga ka, langya ka. Ha? Yun lang ang gusto namin mangyari, mag-imbestiga ka, ipatawag mo yung mga 18 Marine, ipatawag mo si Ian Bersamin, ipatawag mo yung mga matunog na pangalan dito sa issue na to. Pagsalitain mo itong si Zaldico para maghalo na talaga ang balat sa tinalupan dyan sa issue na yan. Anak ng toko, tingnan ko pa kung makakabang ka ba dyan sa bakuran ng Malacanang pag nagkataon. Sila po ang arbiter. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito at kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Yan. Napakarami ko pong sinabi kahapon sa aking privilege speech, inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating maibidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. Kung mga hitback naman doon si Ping Lacson, akala mo talagang may bitaw eh. Kung makasabi siya na pagka binanatan ako, babanat din ako. Babanat ka! Ang pinakamatindi mong banat, mag-imbestiga ka, Brad. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan, Yan. pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials at iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan? At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po'y nananalig na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Buti na lang, meron tayong Rodante Marcoleta sa Senado, palakpakan ho natin. Paano na lang? Paano na lang kung walang Rodante Marcoleta sa Senado? Ang hirap po mga kababayan. Siya lang ang katangi-tanging senador na talagang nakikipagbakbakan para ma-resolve, magkabistuhan na, malaman ng matuntun natin ang katotohanan. Diba, matumbok natin kung sino nga ba yung mga mastermind. Siya lang ang gumugusto dyan sa na mangyari dito sa issue na to. Maliban kay Rodante Marcoleta, anak ng Petrang Garapata, o siguro susunod dyan si Senator Alan Peter Cayetano, pero pagdating dun sa masigasig at talagang marugdog na kagustuhan na mangyari yung mga bagay na yan, pambihira. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yan. Yun lang po ang gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po
ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, Yan. ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senator Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. Senator, the majority leader. Yes, para wala na daw gulo, di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Oo, yun. Sinasabi ko, titiklop ka rin pala, walang yaka. Pinahaba-haba mo pa. O sa bagay, overdue na. Ang tagal na natin naghihintay. Diyan sa investigasyon na yan na matuloy diyan sa Blue Ribbon Committee. Anak ng towa, para rin nag-resign. Tapos linigawan ka, nag-inarte ka, ayun, babalik ka, mag-iimbestiga ka. Ganon din nangyari. Kailan ba uling investigasyon tong mokong na to na si Ping Lacson? Ang tagal na ho. Anak ng Petrang Garapata. Hindi ka ba naiasabay ng Pilipino? Ping? Hawak mo ang sa pinakamakapangyarihang komite sa kasaysayan ng Pilipinas. Blue Ribbon ho, moto proprio yan. Hindi kailangan magsalita ni Rodante Marcoleta at i-refer sa committee, i-refer sa Committee on Rules o kung saan pa man para maimbestigahan yung kung ano mang privilege yan. Hindi, moto proprio. Vicente Bano. O may issue, bukas ng umaga, investigasyon tayo. Ganon katindi ang Blue Ribbon Committee. O ano ginawa ni Pinky? O, ang ginawa ho niyang inutil ang komite. Oh, sabi ni sabi nitong si Boy Remulla, kunin ko tong itong witness maya-maya pagbalik ko meron supplemental affidavit to. Eh di wow. Ito gaganito si Remulla. Ito yung papel Gaganon siya kay Alcantara. Ano yun? DOJ na rin ba ang ano ngayon, yung Blue Ribbon Committee? Di ba? Naalala niyo ho ba yung mga kababayan? Nung nagkakaroon ng abutan, habang nangyayari ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Yan. Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Yeah. Kaya gusto pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Yan. Mr. President, Yes, Senator Lacson. isa lang po ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. And move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But Sangayon ka ba doon, Senator Rodante Marcoleta, pupirma ka doon sa partial committee report na kung saan tila bagang na-absuelto yung mga mastermind. Hindi ko pa nabasa pero sa tingin ko ganun ang kalalabasan niya. right, Mr. President. Paano ko po Yes, but, again, para sa report, Mr. President, ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ng mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of And so? libel. And so, ano problema? Ikaw ayaw mo magsampa. Pagalit sa'yo si Mrs. Brad. On them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue. Yung kung tawagin ho nila yan sub judice. Sub judice, ganon. Palakpakan natin talagang trabaho, double time.
Double time sa pag-delay, double time sa mga dahilan para ika nga. Hindi sila makipatawag dyan. Palakpakan ho natin. Langya ka, akala mo. Oh. Kung ganun mayroong kaso at mayroon ongoing case. Kaya baka pinakasuhan talaga para dyan. Kung tawagin yan, sub judice. So, I suggest that your question and Kinakabahan na si, privilege speech si and Tuta, the kinakabahan, ensuing debates thereafter be referred to the committee on rules. Kinakabahan si Tuta Soto. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yun para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. Yan ang problema. Yan ang problema. Pagka-abogado ka, di ba, nito dalawang mokong na to, dalawang tukmul na to, talagang ipagbubuhol kayo ni Senator Rotanti Marcoleta. Huwag na kayong magpumilit. Kahit na mag-fusion pa kayo, wala kayong lusot sa kanya. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that Simple lang. Wala pa naman, sinampahan pa lang eh. Oh, wala pa nun, di pa naman dinidinig ang kaso eh. Sinampahan, di na pwedeng ipatawag. Ang dami dyan, nakakulong pa nga. Pinapatawag nyo. Yung sinampahan pa lang, di na pwedeng patawag. Committee on Rules, Madriaga, gagawin pa ang smoking gun dyan sa dyan sa impeachment. that you are right and that we can do that. It's Kaya nga po. better that we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po inihingi ko. Yes, he has not given the schedule yet. And he is... Kinakabahan to si Soto. Naku, kabado 20 itong si Soto. Papatawag tapos pati pangalan niya makakaladkad. Senate President, di umano diniliberan din. Palakpakan, pambira. He might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would Ay, just... Senator Alan, Senator Alan. Minority Leader, Senator Senator. Cayetano Mr. Sreguna. President, good afternoon. Sir President, obviously po, iba ang point of view ng dalawa nating kasamahan. Pareho nating ginagalang. Let me appreciate the passion of both of them to get to the bottom of the biggest scandal, at least monetarily, the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Lacson, ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Marcoleta. Pareho po silang nagsusumikap na malaman ng totoo pero napaka-politically charged ng ating pong environment ngayon. First, Mr. President, I'd like to mention during the budget hearing, I asked Secretary Vince Dizon a very simple question. Ba't hindi nalang utusan lahat ng DE, samahan ng COA, samahan ng barangay captain, sa listahan na hawak ng DPWH ng 2023 or 2022 pa hanggang 2025 project, kunan lang ng picture. Para kung may picture at hindi pa bayad, hindi ghost yon. Kung may picture, walang project at bayad na, ghost yon. Kung may problema, substandard o kung ano man, kita na natin sa picture kasi si Senator Lacson na mismo ang nagsabi din sa atin na as time goes by, umiiba yung numbers ng actual na ghost at hindi. No? Number two, Mr. President, I think many of us, and I'd like to appreciate Senator Win Gatchalian here, cautioned
that when there are investigations sa graft and corruption, minsan mas malaki pa ang tama kapag ka natigil yung mga projects. I brought this up sa DPWH na pag kinancel nyo lahat ng project, baka walang kumuha niyan. But since yung top 10 nandun, instead of bantayan, insist, wag bayaran, kinancel lahat. So nakatiwangwang most if not all. But number 3, I approached Senator Win right before I asked the majority leader to speak. Nabasa ko po sa online, sa major dailies na wala pang nabibid sa 2026 budget ang DPWH. I'm not that sure if that's 100% correct, but it seems to be correct na marami sa mga project hindi pa nabibid. One of the problems daw was the pricing of materials na maaring magbago na naman because of the price increase. So this is the problem, Mr. President. Presyo pa lang at project. But for every school building na madelay, isang buong generation ang hindi makakapag kukuha ng quality education. Ganun din po sa farm to market road. Isang 5-10 year generation ng ating farmers ang lalong maghihirap at mas mababa presyo kasi hindi magagawa yung farm to market road or irrigation. So, again, hindi ko minamaliit yung mga pinag-usapan today, yung mga pag-uusapan, sinong iimbitahin, how we follow the evidence, who does the evidence point to, sinong mastermind. But let me just emphasize na dalawang problema to o tatlong problema in one. Hold someone accountable, but how do we put enough trust in our system, in DPWH, in our infra projects to get it rolling, di ba? So, the third whammy, palapit na yung tag-ulan. Pag hindi na bid ang project ng hanggang April, hindi po mag-uumpisa yung mga projects ng May. Parati nating hinahabol ang summer kasi doon po mabilis gawin ang mga project lalo kung may excavation. Pag ginawa natin ang projects ng June, July, maraming delay dahil nga tag-ulan. Ang problema, Mr. President, dahil wala tayong budget for flood control this year at sabi gagamitin yung pang last year, pero hindi pa natin sure kung nilagay yon tapos tumigil lahat ng iba. I think many of us are expecting, are hoping walang baha this year. But I think logic would dictate na sana hindi. God forbid that there will be massive floods, but there will be. So gusto ko lang bigyan diin, Mr. President, na nagkainitan man today. We have two passionate colleagues who want to get to the truth. And part of getting to the truth is ayusin yung sistema. So I hope that in the next few days, maybe the chairman of the Public Works Committee, maybe the chairman of yung sa Transpo, maybe the head of our finance committee. Nagkainitan, hindi naman nagkainitan. Hindi nga makakanaya si Ping Lacson eh. Hindi nga siya makasagot na maayos sa mga bana ni Sen Marcoleta. Duwag yan si Ping. Walang yagba. Diba, can get to the bottom of this kasi nga time is running out. Napakababa ng GDP natin for the fourth quarter. Ilan araw na lang tapos na first quarter. Tapos nangyari pa yung sa Middle East. So as we pray for the US, for Iran, for the whole Middle East, for Israel, as we pray for peace, as we pray for our OFWs, we have to act at ayusin natin ang problema sa infrastructure. So make me just emphasize that, Mr. President, na habang hindi natin natatapos tong investigasyon, ang problema, ang naging casualty din na hindi kasalanan ng kusino man dito sa kwartong ito, pero naging unintended consequence yung delay sa pagbibid at pag-aayos ng sistema. Lahat delay, Sen Alan. Naiintindihan ko naman yung delay. Ang delay, ang ginagawa nila, nag-iisip sila kung saan nila ilalagay yung pera na pwede nilang nakawin, kagaya ng pagnanakaw nila dyan sa mga maanumalyang flood control. Alam namang basta-basta na lang nilang pakawalan ng ganun-ganun na lamang, di ba? Dapat kung sakaling magkaroon man ng project, magkaroon ng pondo, dapat talaga mapuntayan sa bulsa ng mga magnanakaw na kaibigan ng ibang mga senador dyan. Sistema. Thank you for this opportunity, Mr. President. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President. Takot tong si Soto. Sorry, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat to kayo lahat. Natin Pilipinas. Salamat to mga kababayan. Mag-ingat to kayo, especially mga nasa Middle East. Yung mga nasa Hong Kong naman, kalmahan nyo na lang muna. Huwag nyo masyadong panggigilan niya si Ping Lacson. Mahalin natin ang Pilipinas.